Lord, you love me, and I know you are working. You are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promised. All things for your glory and my good. Though the enemy is mighty and 1,000 fall beside me, you defend me. When the wilderness seems endless and I feel the weight of darkness, you are with me. You are with me. I know you are working. You are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promised. All things for your glory and my good. Oh, Lord, you will accomplish all things for my good. Till the day you come in power, or I reach my final hour, you will keep me. Yes, you will. You're the author of my story. You are faithful, you are for me. I will praise you. I will praise you. I know you are working. You are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promised. All things for your glory and my good. All things for your glory and my good. Come gaze upon your Savior. Behold your great high priest. Draw near in awe and wonder. His cross has spoken peace. Come rest from sin and striving. Find endless stores of grace. The heart that turns to Jesus is cleansed from every stain. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast is love. Morning po, and happy Lord's Day po sa bawat isa sa ating mga magulang at mga kapatid ko sa Panginoon. Una po sa lahat, maaari po ba nating batiin ang ating mga katabi at pakisabi po, salamat kapatid at nandito ka. Ay, parang ano po, low energy. Yan. Pwede po natin i-beso-beso or i-hug. Ayan.
Tunay nga po na iba po ang ating panahon. Kahapon ay maulan-ulan. Some days naman po ay maaraw. Pero ngunit sa kabila po ng pagbabago ng panahon at ng ating mga sitwasyon, nananatiling tapat po at hindi nagbabago ang ating Panginoong Diyos. Sa oras po na to, tayo po ay dadako sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon. Nawa po ay ihanda natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan at hayaan natin na mga usap sa atin ng ating Panginoong Diyos. If you have your Bibles with you po, ay i-flash naman pala sa screen. Samahan niyo po ako sa pagbasa mula sa mga aklat ng unang Juan, Kabanata 2, mga talata 15 hanggang 17. Ang sinasabi po dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao, ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ito pong binasa natin, makikita natin na we are both under these two kingdoms, the kingdom of the world and the kingdom of God po. At tayo po na mga anak ng Diyos, we are commanded po to engage in both worlds. Pero we do not believe po na ang kingdom of the world ay pinamumunuan po ng kasamaan. Dahil this world is still being controlled po by our sovereign God sa kanyang providence. And having that said, nandun po yung engagement natin ng mundo at nating mga Kristiyano. Andun po yung danger ng pagiging nandun na tayo, nag-go along na tayo, wala na tayong biblical standards to the point na nakikiayon na tayo sa worldliness. Lalo po sa panahon natin ngayon, sa context natin ngayon, everyday na we-witness po ng dalawa nating mga mata, yung kasamaan, yung kaguluhan sa mundo na ito. We are prone to not exercising our great faith. We are prone to lowering our guards po at nakakapasok po yung worldliness sa atin. And ang worldliness po, it resides po sa ating mga puso. Nagmumula po ang root cause nito sa ating mga puso. Kaya po nag-provide si John dun sa verse 16, pero hindi niya po sinabi na dapat nating iwasan yung mga ganitong set of rules, mga ganitong prohibitions, but he speaks po of the cravings, of the desire, inward impulse po of our hearts. At di rin naman po niya sinasabi na totally ay lumayo na tayo sa mundo. Well, in fact, gusto po ng Panginoon na mag-excel tayo dito, being the commander na nagbigay po sa atin ng ating vocation, na mabuhay tayo para sa Kanya. Mga magulang, mga kapatid, as Christians po, we should be defined ayon sa definition ng ating Panginoong Jesus. Yung worth po natin, dapat mas mababa tayo sa kingdom niya because we are only just His servants. Ang identity po natin is not with our possessions, hindi po sa ating katayuan, hindi po sa ating mga posisyon, but we are defined po as we are in Christ. Na dapat ang pwersa po natin ay ang katotohanan lamang. Na dapat ang pwersa po natin comes by being different from the world. Kaya po kung tayo ay mananatili na mababa at kinikilala natin na ang confidence natin ay ang gospel lamang, that is the time that we are being effective. Hindi man ngayon agad, but along the way, makikita nila that really this church exists. Really this church is different. And we are different from them. Kaya po, if we want to achieve yung freedom from the whole worldliness, if we want a greater affection, if we want to have a spirit-led life, mga kapatid, wala pong ibang lunas. Wala pong ibang antidote kundi ang cross. Because all that we need to fight the worldliness has been provided po on that cross. At ito po yung nagbibigay sa atin ng affection, ng attraction in godliness. Salamat po sa Panginoon sa paalala niya sa atin sa umagang ito na tayo ay mamuhay po ng nakaayon sa kanyang kalooban. May I invite po everyone to please stand as we proceed po sa ating opening prayer. Panandalian po tayong mag-meditate. Dili-dili. Tayo po ay sama-samang dumulog sa ating Panginoon.
Ama, ang iglesia niyo po ay nasa inyong harapan. Hinihiling na ikaw ay nasa trono mo sa iyong pulpito, Panginoon, at maihayag ka sa umaga na ito, sa oras na ito. Ama, tapat ka hindi dahil nakakapagpatuloy lamang kami. Tapat ka dahil ang mga nakikita namin sa aming iglesia, sa aming mga buhay, ay ang pagpapatuloy, ang pagkikip mo, ang pagsusustain mo sa amin. And these are just additional blessings, Father, dahil kung wala man kami, you will continue to be faithful. You will continue to be the God that is there. And that is why we are humbled, Lord, and grateful to think na bilang isang pamilya, bilang isang iglesia on those difficult days, months, and years that we had, Panginoon, mas na-highlight yung blessing mo sa amin, yung katapatan mo sa amin. And the mere fact, Lord, na nandito kami, nakakapagpatuloy, nag-e-exist, ay hindi dahil may magaling sa amin, but it's only because of your preserving grace. Salamat, Ama. And we admit, Lord, that we are miserable. Nasa distress kami because we neglect, Lord, to fix yung gaze namin sa Diyos na nagre-reign, sa Diyos na nakaupo sa Kanyang trono. Kaya naman po, humihiling kami, Panginoon, ng iyong tulong. Father, help us to never take our eyes off of you, our Lord, our Savior. Mamangha kami sa iyo sa bawat araw na mayroon kami until we see you face to face. Salamat, Ama, at sa mga oras na ito, nagkakaisa po ang aming mga puso, ang aming mga damdamin. We pray that you remind us that every worship service, every preaching, Panginoon, sa aming pag-aawitan, sa aming pagkakaloob ng aming mga ikapu, ma-humble down kami. Bagamat naglilingkod kami sa iyo, pero in the end, Panginoon, ikaw po ang naglilingkod sa amin. Hinuhugasan mo po ang aming mga kasalanan. Ama, sinusubuan mo po kami, pinapakain mo po kami ng iyong mga salita. Salamat, Ama, sa ebanghelyo mo. And for the coming years, Lord, we are praying, Panginoon, na patuloy niyo po kami i-sustain, palakasin mo pa kami, palaguin mo pa kami. Not only by numbers, Lord, but most especially, Panginoon, yung aming personal na relationship with you. Dahil ang pinakamahalaga po sa lahat ay maging kawangis namin ang iyong anak na si Jesus. All things point to you. All things point to our Lord Jesus Christ. Salamat, Ama, sa katapatan mo. Hindi lang natapos, Panginoon, sa huling pahina ng iyong mga salita, but hanggang ngayon ay patuloy naming nararanasan. Salamat, Lord. Napakabuti mo po sa aming mga buhay, sa aming iglesia. We love you, Lord. We entrust everything to you. Salamat, Ama, sa pagmamahal mo sa amin. Ang lahat po sa amin ay sa iyo lamang. Maihag ka, Lord, sa araw na ito. We love you, we thank you. This we pray. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Lord's Day po, maaari po muna tayong umupo as we read this passage. Sama-sama po nating basahin ang sinasabi sa Isaiah chapter 40, verse 11 in NLT version. Atin pong basahin. He will feed his flock like a shepherd. He will carry the lambs in his arms, holding them close to his heart. He will gently lead the mother sheep with their young. Ulitin ko po yung unang part, no? Sabi dito, he will feed his flock like a shepherd. He will carry the lambs in his arms, holding them close to his heart. And sino nga daw po ba yung he na yun na sinasabi? Who is he of whom such gracious words are spoken? Sino po ito? Ang atin pong good shepherd. Atin pong Panginoong Hesukristo. And sa isa pong version, sa ESV version, ang sabi po dito, he will gather the lambs in his arms. He will carry them in his bosom. Sa kanya pong dibdib, malapit sa kanya. And sabi po dito, he carries the lambs. Sino po yung lambs? Tayo po. And bakit po dito sinasabi, he carries them in his bosom? Ito po ang mga dahilan of that. Pag sinabi pong he carries them in his bosom,
here is boundless affection. Affection po sa ating Good Shepherd. Napakalapit po natin sa Kanya. He carries us. Niyayakap niya tayo, sabi po sa Tagalog. Sabi po, iyayakapin po ba niya, bubuhatin po ba niya ang sino man kung hindi niya ganoon kamahal ang mga ito? Here is tender, nearness din mga kapatid. Nearness, kalapitan sa Panginoon. We are so near that they could not possibly be nearer. So wala na pong mas lalapit pa kundi sa bosom ng Panginoon, in His arms, sa Kanyang pagyakap. And ito daw po, here is holy relationship. Meron tayong holy relationship. At marami pong passages, love passages, na nagsasabi po ng pag-ibig na ito with Christ and us, the weak ones, the lambs. And here is perfect safety. Kung tayo po ay nasa akap po ng Panginoon, nasa dibdib ng Panginoon at niyayakap niya, we are in perfect safety. At sabi po dito sa last, here is perfect rest and sweetest comfort. Dahil po tayo ay niyayakap ng Good Shepherd, we have this perfect rest, kapahingahan, and sweetest comfort. At surely po, sabi dito, we are not sufficiently aware of the infinite tenderness of Jesus. Grabe po, no? Our Good Shepherd, tayo pong mga nawawala at naliligaw na tupa, He carries us in His arms. He loves us this much. Tayo po ay malapit sa Kanya. Sino po ang agaw sa atin sa Panginoon? Wala pong ibang mangyayari sa atin kung tayo po ay nasa Panginoon. And this morning, we will praise the God who loves us, our shepherd, at marami po tayong dahilan para purihin siya, ang ating pag-asa sa buhay na ito, in life and even in death, ang ating pong Panginoong Jesucristo. Maaari po ba tayong sama-samang tumayo? At sa umaga pong ito, sama-sama po nating ialay ang ating mga pasasalamat to our Good Shepherd who holds us, who carries us in His arms. Maaari po ba nating palakpakan ng Panginoon, and let's thank Him this morning. Let's sing our praises. Our hope in life and in death, our King Jesus. What is our hope in life and death? Christ alone, Christ alone. What is our only confidence? That our souls to Him belong, who holds our days within His hands. What comes apart from His command, and what will keep us
on His throne, and He's worthy of all our praises. Let's sing to Him. He is worthy. He is lovely, mga kapatid. Let's worship Him. Sing to
patuloy po natin siyang sambahin. Let's continue to worship Him. And can we read this passage po written in Romans 8, chapter 8, verses 35 to 39. Sabi po dito, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. How amazing is that, mga kapatid? Ang pag-ibig ng Panginoon sa atin, wala pong makapaghihiwalay. Hindi daw po dito sa buhay na ito, hindi daw pong ating mga stress, disbelief, and anything, hindi rin po kamatayan. Wala pong makapaghiwalay sa atin sa nakakamahang pag-ibig ng Panginoon. Last week po sa aming life group, we were just amazed of this love. We were talking about the love of the Father. We cried over this question na, Lord, bakit ganito mo kami kamahal? Kaming mga makasalanan, kaming mga nakakalimot sa'yo, bakit ganito mo kami kamahal, Panginoon? And that is the truth, mga kapatid. The Father gave His one and only Son, Jesus Christ, for us, for our sins. And ayun po, ay napakalaking dahilan para tayo magpuri sa Panginoon, ialay ang ating mga buhay, at ibigay ang ating lahat-lahat sa Kanya. Let's stand in awe of Him, gaze upon His beauty this morning, sama-sama po tayo magpuri. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned unclean. Can we sing that again? I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned unclean. Sing, we're singing. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. And how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows. He made them His very own. He bore the burden to Calvary, where He suffered and died alone. We're singing. With ransomed in glory, His face I at last shall see.
will be my joy through the ages to sing of His love for me. Let's sing that again. And when we're ransomed in glory, His face I at last shall see. It will be my joy through the ages to sing of His love for me. Sing it, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. And how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. We sing how marvelous, yeah, how marvelous, Lord, how wonderful, and my song shall ever be. And how marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Sing, is my Savior's love for me. Is my Savior's love for me. Oh, love, Lord, how amazing love. And we gaze upon that love, we gaze upon that beauty, that nothing can separate us from that love, mga kapatid. We adore Him and we praise Him, who loves us and who gave His life for us. Oh, nothing in life, nothing in death, no mountain high, no ocean depth, no power below, on earth or above. Nothing can separate me from your love. We sing that nothing in life, nothing in death, no mountain high, no ocean depth, no power below, on earth or above, can separate me from your nothing in life. Sing nothing in life, nothing in death, no mountain high, no ocean depth, no power below, on earth or above, can separate me from your love. Separate me, can separate me from your love. Can separate me from your love. Mga kapatid, can we meditate on that love? Of the love so precious, of the love so amazing na ating Panginoong Jesucristo. That He carries us in His arms. He carried us through sa mga season po na ating mga buhay. Niligtas tayo ng Panginoon, minahal tayo ng Panginoon. And He promised us that nothing can separate us from that love. And we will stand on this truth, mga kapatid, na hindi po ang kamatayan, hindi ang buhay na ito ang mapagpapalayo sa atin sa Panginoon. Sa Kanya napakadakilang pag-ibig. Can we thank Him? Can we worship Him because of that? Can we gaze how lovely He is, how beautiful He is? And we offer everything, all the glory to Him this morning. Sing, nothing in life, and nothing in life, nothing in death, no mountain high,
Lord, that nothing can separate us from this love. We thank you, Father, for your love, that while we were still sinners, Christ died for us. And Lord, we bring all the glory, all the praises, all the thanksgiving to you alone. Be glorified this morning, Lord, as we meditate and gaze upon your beauty. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Mahal ka din po namin at patuloy na pupurihin ka namin, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas sa buong pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na ating Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Mari po ba nating palakpakan ang Panginoon? Amen. And as we meditate sa mga songs po na inawit natin for the Lord, alam niyo po ang sarap isipin na sobrang secure tayo sa magulong mundong ito. Amen po ba? And lifting our voices to God, isa pong pribilehiyo po na tayo po ay makaawit na meron pong freedom. At salamat sa Panginoon. He's given us a nice place po para maka-worship tayo sa Panginoon. Salamat sa Lord sa thousands of reasons para po tayo ay makapag-express ng love natin sa Kanya. Makakaupo na po tayong lahat at tinatawagan po sa dakong unahan po ang mga kids. Yan, kasama din po natin ang ilang mga umattend din po ng DBBS. We will pray for you. Yan, at yung mga kapatid po natin na meron pong tayong kahilingan at pagpapasalamat sa Panginoon, it is our joy to pray for you this morning. Sige mga kids, dito muna kayo. Yan, quietly. Later pag-pray kay ni Jack. Dito kayo, tayo. Sige pa. Let us pray. Lord, as we come to you this morning with thanksgiving and joyful heart, Lord God, maraming salamat po. Libo-libo po ang dahilan, Panginoon, para kami po ay magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa natatanging araw na ito na kami pong yung mga anak ay magkakasama sa lugar na ito para purihin ka. Sinasamba ka po namin, aming Diyos na banal, pinapupurihan ka po namin. Salamat, Panginoon, sa maraming bagay na inyo pong ginawa sa buhay po namin. At kami ngayong umaga ay dumudulog sa trono ng iyong biyaya, aming Diyos. Alam niyo po ang aming mga kalagayan, Panginoon. Sa mga kapatid ko na nasa kanilang upuan, nandito sa dakong harapan, Panginoon, alam niyo pong higit, Panginoon, ang dalangin na aming mga puso. Kaya po, taos-puso po kaming lumalapit sa iyo at kasama ng aming dalangin ito, Panginoon, ay pagkapasalamat sa pagtugod mo sa mga dalangin, sa mga kapatid naming sumapit sa kanilang kaarawan, sa anibersaryo ng kanilang mga kasal, Panginoon. Maraming salamat po. Salamat din po, Panginoon, sa mga kapatid namin, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng mga mabibigat na suliranin sa buhay, Panginoon, ay narito at nanatiling nakatayo at malayang nakakasamba sa iyo, Panginoon. Lubos din po kaming dumadalangin, Panginoon, sa iyo, humihingi ng awa, humihingi ng kahabagan, Panginoon, sa kapakanan po ng iyong bayan, Panginoon, dito sa bansang Pilipinas, Panginoon. Patuloy po namin at patuloy kaming dadalangin, Panginoon, hindi po kami magsasawang lumapit sa iyo. Dalangin po namin, Panginoon, ang iyong kaharian, Panginoon, ang siyang maghari sa bansang ito, ang iyong kalooban ng mangyari. At katulad ng sinabi ng Pilipos, Panginoon, ang bawat tuhod ay luluhod sa iyo, Panginoon. Ang bawat labi ay magsasabing ikaw ang Panginoon at ikaw ang Diyos. Kaya salamat, Panginoon, patuloy kaming dadalangin, Panginoon, para sa bayang ito. Para sa amin pong denominasyon, Panginoon, ng IRM Church. We're praying for our leaders, O God. Continue to sustain them, Lord God. Empower them, use them only for your glory, Lord God. We're praying for all the workers, oh God. We're praying for all the local churches, Lord God, nagsasagawa po ng pananambahan sa mga oras na ito, Panginoon. Again, wala pong ibang maitaas, madakila, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoon. Maging ang iyong mga anak sa lugar na ito ng IRM Gatbuka Ministries, mula po sa iyong mga lingkod, sa LCC, sa mga members, Panginoon, bawat leaders, bawat pamilya, Panginoon. Katagpuin niyo po, Panginoon, ang panalangin ng bawat isa. Ganon din po, Panginoon, ang paaralan ng Shalom Christian Academy sa kanilang ongoing, Panginoon, na enrollment, Lord God. We're praying, Panginoon, na sa darating na school year, Lord God, Panginoon, muli po nilang maranasan, Panginoon, ang kadakilaan ng iyong kapangyarihan, Panginoon. At maranasan ng bawat mag-aaral, Panginoon, ng isang pag-aaral, Panginoon, na sila ay mahuhubog, Panginoon, na maging katulad mo, aming Panginoon sa Kristo. Panginoon, sa oras na ito, sa pagkapatong po ng kamay ng iyong abang lingkod, Panginoon, maranasan po namin mga kapatid, Panginoon, ang katiyakan, ang kapangyarihan ng iyong mga pangako at mga salita. Sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka po namin, Panginoon. Wala ka pong katulad, Panginoon. At walang makapaghihiwalay po sa amin, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you po. God bless you. At proceed na kayo sa inyong Sunday School room. God bless you. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Yan. Isang beses pa papakigreet niyo ng Panginoon mga katabi, nasa kanan, nasa kaliwa, nasa likod, nasa harap ng Happy Lord's Day at pakibigay ang mainam po ng ngiti sa kanilang lahat. Pinupuri po natin ang Panginoon sa napaka-init pero punong-puno po ng pagpapala na umagang ito. Amen po ba? Yan. Ang ilan po sa mga lumapit pong mga bata kanina ay naging bunga po na ating pong 3 araw po na Vacation Bible School. Nagsimula po ito yung Thursday, Friday, at tapos po kahapon. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Yan. At sa biyaya ng Panginoon, yung ilan pong mga na-invite po na ating mga kapatid ay sa biyaya po niya ay madalaw po namin yung kanilang mga magulang this week at ipanalangin po natin na may bahagi po natin sa kanilang mabuting balita at makasama po natin dito sa ating pong every Sunday po na pananambahan po sa ating Panginoon. Salamat din po sa naging gawain po ng kababayan last Thursday. Isang fellowship po na talagang masabi natin na bukod sa kasiyahan ay tayo po ay nakapag-ministeryo po sa ating mga kapatid po na, of course, tayo naman lahat may mga naranasang karamdaman, sakit at mga problema sa buhay. Pero sabi ko nga kay Jack, ito yung true essence ng fellowship na we care for one another, we pray for one another, and pinakamahalaga doon, we eat together. Yan. So napakarami pong biyaya, biyaya ng pagkain po nung Thursday. Salamat din po. At this coming Friday naman, mga kalakihan naman sa tahanan po nila Kuya Jack dyan sa may Gatbukang Putol. Magkita-kita po tayo alas 10 ng umaga. Yan. So yan po yung mga naging ganap natin this week and we thank the Lord for sustaining us, providing for us, at higit sa lahat, sa pagkakalob niya ng mga pangailangan natin araw-araw sa mga bayarin. Yan. So, alam ko marami sa atin talaga, o tayong lahat ay nakaranas ng pagtaas ng bill natin sa Meralco. Tama po ba? Nakabayad na po ba lahat? Ay, hindi pa. Okay. So, manalangin po tayo na makabayad po kayo at walang dumating na love letter na disconnection notice. Okay. God is faithful. Okay, so tayo po ay mag-aaral ngayong umaga sa pangatlong or pang-apat na linggo na po ng buwan ng Mayo. By the way, 5 Sunday po kasi ang buwan ng Mayo, no? So on our series, Spirit-Led Life, isa po sa bungang dapat makita po natin kung tayo po ay ginagabayan ng Banal na Espiritu ay ito, growing together in faith. Lumalagong magkakasama sa pananampalataya. Amen po ba? And the essence of going to church every Sunday, attending your life group, attending meeting service, attending fellowship, is what? Yung paglagong spiritual po natin. More than sa size po natin na lumalaki dahil sa masasarap na pagkain, prayerfully, yan po yung ating dalangin that every time po na tayo po ay nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, napapakain po ng mabuti ang ating mga spirito at tayong lahat po ay lumalago. Mula po sa Acts 11:23, dun pa rin po tayo dun sa paligid po ng chapter 11:19-24, kumukuha ng mga pinag-aaralan po natin. Ganito po ang sinabi. When he came and saw the grace of God, he was glad and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. Panginoon, sa pagbubulay-bulay po namin ng iyong mga salita, Panginoon, mangusap ka po sa amin, Banal na Espiritu, at lalabas po kaming lahat sa silid na ito, Panginoon, na binago mo at pinalakas mo, Panginoon, sa magitan ng iyong biyaya, Panginoon, upang aming magawa na may katapatan ang iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa marami po sa atin, nakapanood na po tayo ng Olympics ngayon kasi madalas na mapanood natin ay volleyball, tennis, di ba? Pero alam niyo po, sa loob ng isang stadium, basketball court, or
Yan, yung mga nasa larawan natin. Bukod po sa mga atleta, may mga tinatawag po mga cheerer. Okay, mga taong pinadala or kinatawan mula sa iba't ibang bansa para magbigay suporta sa kanilang mga pinadalang atleta. Alam niyo po ba na ang isang runner, of course, ang goal nila matapos yung karera. And in the context of Christianity, our goal is to finish the race faithfully. Hindi lang basta makatakbo, pero faithfully. Meron din po tayong titingnan ngayong umagang ito sa ating pag-aaral. Bukod dun sinabi sa Hebrews chapter 12, yung mga witnesses that na-inspire sa atin to continue on our faith. Sa larawan pong ito, napakalaking role po ng mga cheerer. Yan, taga-sigaw ng pangalan ng bansa o ng team, di ba? Alam niyo po ba na meron pong iba't ibang supportang binibigay, not just yung presence, but yung kanilang emotional support, encouraging the athletes to create excitement at ma-boost yung moral po nila. Okay, yun po yung role ng mga nag-cheer, di ba? Pero sa larong nangyari ngayon, hindi lahat po na nag-cheer nakakatuwa di ba? May mga nanonood talaga ng bubuska, naninigaw, nangaasar lang. Pero tingnan natin yung maayos na pakahulugan ng mga nag-cheer dahil nandoon sila, dahil proud sila na yung taong naglalaro doon ay nire-represent yung kanilang bansa. And of course, yung mga good cheerer din, tinutulungan po nila yung mga athletes to perform better to hit that goal na manalo doon sa gold medal or yung championship round po na yon. So, sa loob ng isang stadium, sa loob ng isang Olympic stadium, iba-ibang uri ng tao, iba-ibang sigaw, at iba-iba ang kanilang dinadalang bansang pangalan. And in our meditation on this topic po na growing together in faith, gusto nating makita yung kahalagahan po ng tayo po bilang mga mananampalataya. We're not called to be alone and to journey alone. Ganun po kahalaga ang buhay ng bawat isa sa atin sa paglalakbay po natin sa ating pong Christian journey. Sapagkat hindi po nilayo ng Diyos na lumago ang ating pananampalataya na mag-isa lang po tayo. Tulad po ng paghihikayat ni Barnabas sa mga naging pag-aaral po natin that his life ay nagkaroon po ng impact to lead others na makilala po nilang ating Panginoong Jesucristo. At isa po sa gusto natin maging focus ngayong umagang ito ay yung papaano po hinikayat, pinalakas ang loob ni Barnabas ang mga nagsisimulang mananampalataya sa Antioquia na nagsisimula pa lamang sila, may naranasan nilang persecution. Nakita ni Barnabas ang kanyang pinakamalaking bahagi sa buhay po ng mga mananampalatayang ito. And of course, ang Christian life is not just about starting well, but to finish well. At hindi tayo dapat, katulad ng mga inawit natin kaya, wala makapipigil sa atin at wala makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. And in the reality of life, we experience different kinds of sadness, frustration, hindi na-meet yung mga expectation. So ano ang kailangan, ano yung napakagandang ingredient sa Christian life na kailangan ma-appreciate natin or tayo mismo ay magawa natin yung role po natin. So doon sa verse 23, tingnan po natin ang tatlong naging encouragement po ni Barnabas sa mga nagsisimulang mananampalataya kung paanong sila ay nagsuko ng buhay sa Panginoon. Napakahalaga pala ng pagpapalakas ng loob or encouragement sa buhay po ng mga mananampalatayang ito. And I believe very relevant ang mga pag-aaralan po natin ngayong umagang ito. Masyadong naging maingay ang salitang kinakamusta mo lang ba kami, di ba? Parang nagkaroon ng napakaingay po na topic yung nangyari sa Senado this week, di ba? So iba-ibang opinion, pero ginawan ng maraming kwento ng Pinoy, di ba? Hindi mo lang kinakamusta yung nanay mo, tatay mo, si pastor, di mo kinakamusta. Yun ang naging iyak ng kapatid natin na sinabi niya this week dun sa nangyari sa kanila sa Senado. Ganun pala ka-importante sa buhay ng isang mananampalataya, how we cheer them up, how we lift them up in the Lord, papaano natin matutulungan sa biyaya ng Diyos na ang bawat kapatid nating nakaranas ng mga
certain trials in life ay maranasan po nila yung joy even in the midst of trials. Tingnan po natin yung verse 19 and 21 po ng Acts 11. Ito po yung senaryo ng ating pag-aaralan. So 19, may mga mananampalatayang nagkahiwa-hiwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong patayin si Esteban, chapter 7 po ng Acts, na nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus at sa Antioquia. Ipinangaral nila ang salita, ngunit sa mga Hudyo lamang. Talon po tayo sa 21. Nasa kanila ang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at sumunod sa Panginoong Jesus. In verse 19, sila po ay nagsipangalat yung mga mananampalataya. And in verse 21, itong mga mananampalataya pong ito, sa kanila pong pangaral po ng mabuting balita ay naranasan po nila ang pagkilos, ang gawa po ng Banal na Espiritu sa kanilang mga buhay. It means, lumago po ang unang iglesia dahil po sa kanilang dedikasyon at pananampalataya na hindi lumakad mag-isa, bagkos kasama nila ang ibang mga mananampalataya na gawin po nila ang kanilang tungkulin na ibahagi po ang salita ng Diyos. At ang talataang pong ito, 1920 hanggang 24 po, ay magpapakita po sa atin gaano po kahalaga ang role ng bawat isa sa loob po ng iglesia. At sa panahon po natin ngayon, isa po sa aking paniniwala ay tinatawag tayong lahat ng Diyos na lumago, na magkakasama as we journey together in your life group, in our gatherings like this. Tayo po ay hinihimok ng ating pinag-aaralang ito na tayo po ay lumago sa ating pananampalataya, not just a member of a church, but to grow together spiritually in our faith. Sa atin pong big idea na pag-aaralan po natin ngayong umaga ay ito po yung aking pong ipopropose po sa ating lahat. When we grow together in faith, grace becomes evident. Faithful believers rejoice and encourage others to stay faithful. At nagiging matatag, malakas ang ating pananampalataya dahil po sa pagtutulong-tulong, pagmamahalan, pagmamalasakitan ng mga mananampalataya as we stay faithful in the Lord. Sagutin po natin ang tanong na ito, no? Papaano po natin mararanasan ang isang pananampalataya na lumalago ng sama-sama? Ano po yung dapat nating makita? Ano po yung dapat nating gawin bilang isang mananampalataya? Number 1, we see the evidence of God. Every day, every moment that we come together in the house of God, makita po ng ating spiritual eyes how God is working sa buhay po nating lahat. Acts 11:23, sa unang bahagi po na ito, Barnabas saw the grace of God. Nakita po at namalas ni Barnabas sa kanyang pagbisita dahil siya po ay pinadala ng mga kapatid po natin sa Jerusalem upang kanyang makita ano po ang nangyayari sa mga mananampalataya sa Antioquia. Nakita po ni Barnabas papaano po kumilos at kumikilos ang Diyos sa buhay po ng kanyang mga kapatid po sa Antioquia. Papaano po ba natin malalaman or makikita ang biyaya ng Diyos sa buhay po ng isang tao? Ito po ay nagsisimula na kung saan ang isang taong makasalanan ay nagsisi sa Kanya at muling nagbalik loob sa ating Panginoon. Na ang dating sirang buhay ay naranasang mabuong muli, na ang mga tao po ay nakikita nating nagmamahalan, nakikita po natin naranasan ng bawat isa sa atin ang pagkapatawad, kaysa maging bitter po tayo or kapaitan sa buhay ang ating pong maranasan. Nagiging totoo po ang pagsamba, doon po natin nakikita ang biyaya ng ating Panginoon na walang pagkukunwari at dumadaloy ang generosity inside the family of God. It's the grace of God at higit sa lahat, sa buhay po ng bawat isa po sa atin, si Kristo lamang po ang naitataas. And in that moment po ng buhay po natin, to see the evidence of God's grace sa buhay po natin, mula nung tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan, nararanasan na po natin at nakikita natin ang biyaya ng ating Panginoon. Ang biyaya po or grace ay hindi lamang isang topic or teaching po na kailangan po natin pag-usapan, pero ito ay isang truth from the Bible na nagbabago ng buhay na katulad po nating lahat. Ang grace po ay walang bayad na pag-ibig ng Diyos sa atin, na alam nating lahat,
Wala po ni isa atin ang karapat-dapat sa biyayang ito sa kabutihan ng Diyos po sa atin. At ang biyaya po ng Diyos, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang pagpapatawad, yung kanyang pag-ibig, higit sa lahat, yung kaligtasang naranasan po nating mga mananampalataya, yung lakas, araw-araw na taglay po natin, at yung pagpapalang sinasabi natin na tayo ay pinoprovide ng Panginoon ng ating mga kailangan, ito ay biyaya ng ating Panginoon. At kahit ni isa man po dito, wala po tayong kayang bayaran po dito, hindi natin kayang pagtrabahuhan ng lahat ng ito, o hindi natin kayang suklian ang lahat ng ginagawang pag-ibig or biyaya ng Diyos sa ating lahat. Sa Biblia po, next slide po tayo, merong mga iba't ibang biyaya tayo makikita mula sa kanyang mga salita. Sa Efeso 2:8, chapter 2, 8-9, ito po ay biyaya po na nagliligtas o yung naranasan ng isang makasalanang tao na kinilala niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y kaloob o biyaya ng Diyos at hindi mula sa inyong mga sarili. Pangalawa, yung biyaya po na nagbibigay po ng kalakasan po sa atin sa katulad ng naranasan po ni Apostol Pablo. Biyayang nagpapalakas, ganda pong kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Lahat po tayo ay mahina. Kailangan po natin ang lakas, ang biyaya ng lakas na mula sa Panginoon. Tama po? Naranasan natin ang biyaya ng kaligtasan. Araw-araw, ipinaparanas ng Diyos ang biyayang nagpapalakas po sa atin. Meron din pong biyaya na nagbabago ng buhay sa atin. Ang sabi ng 2 Corinto 5:17, kaya't ang sinamang nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. May bagong buhay kay Kristo. Itong lahat ay biyaya ng ating Panginoon at itong lahat na uri ng biyayang ito ay naranasan ng mga kapatid po natin sa Antioquia, ang biyaya ng Diyos sa magitan ng kaparaanan po ng kaligtasang kanilang naranasan, yung pag-provide ng kalakasan ng Panginoon in the middle of sufferings and persecution, at naranasan po nila ang isang bagong buhay mula sa ating Panginoon. At sa kanila pong personal po na karanasan, bago po makita ni Barnabas ang kanilang kalagayan, may katapatan po nilang ginagawa ang tungkulin po nila sa Panginoon sapagkat higit sa lahat, bakit po sinabi ni Dr. Lucas sa kanyang sinulat na nakita ni Barnabas ang biyaya ng Panginoon? Sapagkat sa mga kapatid po natin sa Antioquia, naranasan po nilang yung biyaya ng Diyos na kanilang naipangaral po ng mabuti ang salita ng Diyos. Sa pangangaral ng salita ng Diyos, naranasan po nila ang biyaya ng Panginoon. Naranasan din po ng mga taga-Antioquia ang biyaya ng pagsunod sa ating Panginoon. Yung pagkilos ng Diyos sa mga alagad habang sila ay nagsipangalat dahil po sa naranasan po ni Stephen po na persecution, yun po ay naghimok sa kanila para lalong maglingkod at magsuko ng buhay sa Kanya. Naranasan din po nila ang biyaya ng pagkilos ng Diyos sa buhay po nila at ang kanilang pananampalataya ay lumago at ito ay biyaya lamang ng ating Panginoon. Lumalago po tayo hindi po dahil sa ating kagalingan. Lumalago po tayo hindi dahil sa magaling na nagtuturo po sa atin. Dahil lamang po ito sa biyayang kaloob ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paano naranasan po ng mga taga-Antioquia ang biyaya ng Diyos sa magitan ng kaligtasan mula kay Kristo, biyaya ng pagtuturo ng salita ng Diyos, biyaya po ng pinapalakas po sila ng biyaya ng Panginoon, biyaya ng paglago mula sa kanilang pananampalataya, ang kanilang paglingkod po ay hindi masukat. Kaya po ganun po na lamang na nakita ni Barnabas ang pagkilos ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Kaya po, kung gusto po nating lumago ng sama-sama sa pananampalataya, araw-araw makita po natin kung paano pinaparanas ng Diyos ang kanyang biyaya po sa atin.
Ang tanong po, nakikita po kaya ng mga tao sa ating paligid ang biyaya ni Kristo sa ating lahat? Sa magitan po ng ating mga pananalita, pag-uugali, paglingkod katulad ng mga taga-Antioquia, bagamat sila po ay mga bagong mananampalataya, ay kanilang nakita ang pagkilos ng Panginoon. Tingnan po natin mula sa pagmulat ng ating mga mata, gaano po kabuti at punong-puno ng biyaya ang ating Panginoon. And for us to grow in faith, kailangan pahalagahan po natin ang salitang biyaya. Wala po tayong pwedeng maipagmalaki, maipagmayabang, kahit man po kung gaano man tayo kakilala sa lipunan, baliwala po ito sa pagiging gracious po ng ating Panginoong Kristo. Mula po nang tayo ay kanyang natagpuan, naranasan po natin ang kanyang kapangyarihan po ng kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo, at sa araw na araw po na tayo po ay lumalakad sa pananampalataya, ipinaparanas ng Diyos ang kanyang biyaya po sa atin. Nakita po ni Barnabas ang epekto ng biyaya ng Diyos sa kanyang mga kapatid sa Antioquia, at ang epekto sa buhay ng mga tao ay nagbago sa mga taong makasalanan tungo sa isang buhay po na nagpapailalim, nagpapasakop sa biyaya ng ating Panginoon. At masaya po nilang ginawa ang kanilang mission dahil kanilang na-appreciate ang biyaya ng ating Panginoon. The church should be a living testimony of God's transforming grace. Ang IRM Gatbuka Ministries should be a living testimony na ang lahat ng ito ay biyaya lamang ng Panginoon. Ang lahat po ng iyong na nakamit, ang lahat ng gamit na meron po tayo, hindi po dahil nagbigay ako, hindi po dahil ikaw ay magaling, hindi po eh. It's all because of His grace, transforming grace. Ba't tayo nakakatayo? Ba't tayo nakapaglilingkod? Bakit ako nakapagtuturo, nakaawit? Nakagawa ng aking ministeryo, hindi po dahil magaling po ako, hindi po dahil magaling tayo, ito po ay dahil sa kakayanan at lakas na mula sa biyaya ng ating Panginoon. Isa po ito sa dahilan kung papaanong nagpatuloy at lumago sa pananampalataya ang mga kapatid po natin sa Antioquia. Nakita po nila ang evidence ng biyaya ng Panginoon. And today, mula po nung tayo ay nagising kayo na umaga mula sa ating mga tahanan, gaano po natin pinagpasalamat ang biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng kanyang pag-iingat, biyaya ng kalayaan po na tayo po ay makasamba sa ating Panginoon. Mga kapatid, we want to experience that growth in our faith. At yun po ay maranasan po natin kung atin pong titingnan at pagbubulay-bulayan ang biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Pangalawa, we rejoice for others. Paano po ba ang isang mukha na nagdiriwang para sa ibang mga tao? Pakita nyo nga po sa inyong mga katabi, yung masaya ka para sa kanya. Di ba? So, yeah, next picture nga tayo, Kuya Kiel, di ba? May mga taong nagtatagumpay, may mga taong hindi nagtatagumpay or sinasabi ng mundo na failure, diba? Pero paano po natin sineselebrate ang mga kapamilya po natin sa pananampalataya? Masaya ba tayo kung sila po ay leader na ngayon? Masaya ba tayo kung sila po ay naglilingkod ngayon? Masaya ba tayo kung sila ay nakikita natin nagpapatuloy? O may inggit sa puso natin, dapat hindi yan nandyan eh. Hindi siya dapat yung nagtuturo dyan, hindi siya dapat yung kumakanta dyan eh. Hindi siya dapat yung inassign ni pastor eh. Ako dapat yun eh. Are we rejoicing for the ministry of your brothers and sisters in the church? Ang sabi po ng verse 23 sa ikalawang bahagi, si Pablo po ay punong-puno ng kagalakan. He was glad. When he saw the grace of God, punong-puno po ng kagalakan ang puso po niya nung nakita po niya ang kalagayan po ng mga taga-Antioquia. Nagpapatuloy sa kanilang paglingkod sa Panginoon. Nagdiwang po si Barnabas so nakita po niya ang iba at ang marami ay punong-puno ng pagpapala at biyaya ng ating Panginoon. Alam niyo po ang buhay ni Barnabas po ay tinuturuan po tayong lahat na mamuhay po na may humility araw-araw. What it means to have and to experience the grace of God every moment and how to be like Christ. Just like this ordinary man, how he celebrated others, how he felt
yung ganong pakiramdam na tuwang-tuwa yung puso niya, hindi po nakatingin sa panlabas po na kaanyuan, pero yung dumadaloy, nananagana po ang biyaya ng Panginoon at ang kanyang initial reaction, masayang-masaya po siya. Alam niyo po, ang totoong ministeryo, ang totoong paglingkod sa Panginoon, tinuturuan po tayo na maging mababa at makita po natin ang pagkilos ng Panginoon. Ang totoong ministeryo po, pinagkakaisa po nito tayo upang dalhin tayo sa isang pagsambang nararapat. At ang totoong ministeryo, nagagalak tayo sa ginagawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya dapat po, kung nakikita mo ang iyong kapatid na nagpapatuloy at naglilingkod, dapat hindi ka bitter. Dapat masaya tayo, di ba? And we congratulate that person because it's all about the grace of God na dumadaloy sa buhay po ng ating mga kapatid. And it calls us to live that kind of atmosphere in the church na masaya tayong lahat kapag nakikita natin ang bawat isa. Tayo, pag may nakita tayong bago sa kapatid, tinitingnan natin mula sa ulo hanggang paano, parang may bago dito Ba't kaya? Saan kaya nakuha pambili nito? Hindi yung masaya tayo na sinaselebrate natin, yung kung anumang biyaya ang meron po yung ating kapatid. And instead of comparing, sabi siguro ni Barnabas, ba't doon sa church namin hindi naman ganito Ba't dito sa Antioquia ganito? Hindi po kinumpare ni Barnabas kung ano man yung kanyang pinanggalingang simbahan sa nakita po niya. The size, the number of the members, hindi po biyaya ng Diyos ang kanyang nakita. And as we enter into the house of God every Sunday, every meeting service, in your life group, alam niyo po, mas maganda talagang isa po sa mga napakasarap pag-usapan po sa mga life group, yung paano tayo sinusustain ng Panginoon, di ba? Minsan nga pag pinag-usapan natin ang problema, parang paramihan ng iyak, pahabaan ng sharing, pero pag tinanong mo paano ka naging grateful today, uy, sige na, ikaw na, di ba? Una-una, pilitan pa kung sino, pero pag sinabing, sino may problema dito, unaan agad sa pag-share, no? We should be grateful every day, and for us to see the grace of God na dumadaloy at nakikita natin na gumagawa sa buhay ng ating mga kapatid, tayo po muna ay makaranas ng kapakumbabaan sa ating pong mga sarili. Ang isa pong pusong punong-puno ng biyaya ng Panginoon, nakikita po niya ang kagalakan sa mga kapatid natin na lumalago at nagpapatuloy. Yun po si Barnabas. Meron po siyang gracious heart na nakikita po niya na dapat i-celebrate natin ito, yung ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Aminin po natin, may ilang mga tao po na nagiging mainggitin kapag kumikilos ang Diyos sa magitan po niya. Nainggit ang ibang mga tao kung tingin nila parang naungasan na ako or naunahan na ako ng aking kapatid na ito when it comes to finances, when it comes to material things, kinumpare po natin doon sa batayang iyon. Pero lalo po nating binibigyan ng puwang po ang kasalanan sa buhay po natin. Barnabas, instead of comparing himself to these believers, nagalak po siya, he was glad. And that internal feelings po kay Barnabas ay lumabas po sa kanyang puso ang isang paglingkod, nararapat at nakalulugod sa ating Panginoon. Nawa po ay maging Barnabas tayo in our generation. We rejoice sa success and triumph po ng ating mga kapatid by the grace of God. Bakit po natuwa si Barnabas sa kanyang nakita po sa Antioquia? Nakita po niya ang pagbabago ng buhay. Nakita niya ang pagkilos ng Diyos sa kanila. Wala siyang inggit. At mahal ni Barnabas ang bawat kaluluwang nakita niya na nagpapatuloy. Yan bang katabi mo, masaya ka para sa kunasan man siya ngayon? Yan, yung kanyang ginagawa ngayon. Pero kung talagang hindi, wag ka matuwa. Kung tingin mo, medyo baloktot ang kanyang ginagawang buhay ngayon, hindi dapat masaya doon. Pero kung alam mong para sa Lord at ginagawa niya ang kalooban ng Panginoon, you celebrate together. Yung gladness maramdaman po natin. Ma-encourage po yung ating mga kapatid through us. And because of that, we will grow in our faith together. Makita po nawa natin ang ginagawa at gagawin pa ng Diyos sa buhay po ng mga kapatid po natin. Dito na po tayo, wag na po tayong lumayo sa ating pamilya, sa pamilya ng Diyos, sa ating spiritual family, sa mga pagbabagong ginagawa ng Diyos.
Sabihin, babalik din naman sa dating buhay niyan. Tikas din yung ulo niyan. Di ba? Tayo mismo hindi rin niwala sa Diyos sa magabagong kayang gawin Tayo yung tinatawag na basher ngayon talaga. Uulit lang din yan. Backslide lang din naman yan. Paano nga ma-encourage yung kapatid natin? O baka yung asawa natin, tayo yung number 1 basher ng asawa, di ba? Paano magpapatuloy po yun? Tayo mismo nakakarinig ng mga negative words sa atin. So we practice that spirit in our hearts na tayo ay masaya, nagagalak ang puso natin sa mga kapatid nating pinagpapala, binabago ng ating Panginoon at sa mga kapatid nating ginagamit ng Diyos sa kanyang ubasan. Katulad ng mga cheater, let's support them. Palakasin po natin ang loob nila. Meron pong mga naglilingkod, baka umpisa pa lang ayaw na kasi na-discourage na. So maging source of encouragement po tayo. Ipakita natin yung authentic joy, authentic smile sa kanila na masaya ako para sa'yo. Good job. Hindi yung, hindi ganyan ang pagtuturo, hindi ganyan ang pagkanta, mali-mali ka naman Paano ma-encourage, paano magpapatuloy po yung ating mga kapatid? So katulad ni Barnabas, nakita po niya sa bawat kapatid sa Antioquia ang pagbabagong ginawa ng Diyos po sa kanila. Pangatlo po, we encourage others to continue. Sa sinabi po dun sa verse 23, when he came and saw the grace of God, he was glad and he exhorted them to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. Tinutulak po ba natin ang ating mga kapatid sa kanilang purpose? Are we pushing them to continue or hinihila po natin pabalik? Huwag ka na mag-church, di ba? Huwag ka naman ng fellowship, mapagod ka lang dun Ito lang yung merienda dun hindi masarap, di ba? Lugaw na naman, pansit na naman ni Ate Jane, di ba? Saan ba tayo nakatingin? Merienda o sa ma-experience po natin sa mga gawain po natin? Pusher ba tayo o inahatak natin pabalik? Ini-influensyahan pa natin yung ating mga kapatid na huwag ka nang umatin. Nagpapagamit pa tayo sa jablon, binubulungan natin. Yung katabi mo ba, mukha bang pusher yan? Hindi ng drugs Okay, ipupush natin sila towards the God-given goal. Mga kapatid, maging katulad po tayo ni Barnabas. When he saw the grace of God, he exhorted them. Good job, mga taga-Antioquia. Patuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang sa layunin ng Diyos sa inyong mga buhay. Ang biyaya po ng Diyos ay hindi lamang nagliligtas sa atin. Alam niyo po, tinuturuan din tayo nitong magpatuloy kay Kristo. Hindi po huminto ang biyaya nung tayo ay naligtas. Pero habang tayo po ay nasa daigdig na ito, tinuturuan tayo ng biyaya ng Diyos na magpatuloy. At kung paano naranasan ni Barnabas ang biyaya ng Panginoon, ganun po niya pinalakas ang kanyang mga kapatid sa Panginoon. Ang sabi po ng Tito chapter 2, 11-12, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay. The grace of God will help us to live a holy life before God. Makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Ang biyaya po ng Diyos ay hindi lamang nagpapatawad ng kasalanan pero naguhubog po sa atin para maging katulad tayo ni Kristo at maging alagad po tayo ni Kristo. Katulad ng isang lalaking ito na binago ng Panginoon, kanyang pinractice, in-apply ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Nagpapatuloy tayo kay Kristo sa magitan ng biyayang naranasan natin mula doon sa kaligtasang dinulot ng libre sa atin ng Panginoon at hanggang tayo ay kunin ng ating Panginoon, mararanasan po natin ang kanyang biyaya. Pinapanatili po tayo ng biyaya ng Diyos araw-araw. Pinatawad, at sa paglago po natin, nandun pa rin po ang biyaya ng ating Panginoon. And through the Holy Spirit's conviction, pinapalakas po tayo, na-edify po tayo, dinidisiplina po tayo, inaaliw po tayo ng Banal na Espiritu, at binabago tayo araw-araw ng Diyos sa kanyang biyaya sa ating lahat. Ang magpatuloy na sumusunod kay Kristo ay araw-araw na umaasa Kanya.
Hindi lamang para sa kapatawaran, kundi pati sa lakas, karunungan, pagtitiis at kabanalan na inaasahan ng Diyos na ipumuhay ng bawat isang niligtas niya sa magitan ng biyaya ng Panginoon. Umasa po tayo sa Diyos araw-araw. Siya po ang ating buhay na pag-asa. Hindi po dahil sinabi natin Christian tayo, dahil experience po natin yung salvation power ng God, but every day, we are fighting each battle every day from the victory ng cross of Jesus Christ. At ang biyaya ng Panginoon will enable us to remain in Him. Sabi ni Barnabas, yung kanyang exhortation, yung kanyang encouragement to stay or to remain faithful in your purpose. And biyaya lang ng Panginoon ang magpapalakas sa atin para makapanatili po tayo sa ating Panginoon. Yun ang kanyang exhortation. Remain faithful to the Lord with steadfast purpose. Saan sabi ni Barnabas, stay loyal to God. Stay committed to God. Stay devoted to God. Use your life for His glory. Rejoice, pray, give thanks to Him every day. Ito po ay biyayang kumikilos ng Diyos sa buhay po ng isang taong sumusunod at nagbibigay ng buhay sa Kanya. Let's remain loyal and constant to our God. Despite of difficulties in life, manatili po tayong nakatayo sa Kanyang biyaya. And intentionally, let's keep pursuing God. Katulad ng pagbubuklat po natin ng Kanyang mga salita araw-araw at pag-spend ng time with the Lord every day. Sapagkat ang tunay po na alagad ng Diyos na tapat sa Kanya, bukod sa nakikita po niyang biyaya ng Diyos, ang kanyang puso ay nagagalak sapagkat tayo po ay may pagkakataon araw-araw upang magawa po natin, matapos natin, ma-accomplish po natin yung purpose ng God. And with the help of our brothers and sisters in Christ, cheering on us to continue and praying for us, let's all be faithful and encourage one another. Bakit po ba hinikayat ni Barnabas ang lahat ng ito na manatiling tapat sa Panginoon ng buong puso? Sinabi po ito ni Barnabas sapagkat ang magandang simula ng kanilang pananampalataya sa realidad ng buhay talaga, may panahon na papagod po tayo, na-frustrate tayo. Pag tumitingin tayo sa tao, nalulungkot tayo, nagpo-pause tayo, iba naghihinto, nakakalungkot siya iba, tumitigil na sa kanilang journey. Nakita ni Barnabas ang kahalagahan po ng pagpapalakas ng loob sa mga baby Christians po na ito. Napakahalaga po na makita ng church sa Antioquia na kahit sila po ay nagsipangalat, pero kanilang pinapangaral ang salita ng Diyos sa may katapatan, yes, kailangan po nila ng encouragement from the man and women of God. Dahil marami pong bakit natin kailangan din naman ng encouragement to grow together in our faith? Ang sabi po ng Santiago 1, marami pong pagsubok Kaya kailangan po natin ng encouragement. Ang sabi sa Santiago 1:2-3, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga. So, hindi lang po single trials ang yung dadanasin, pero mga. Sabi po ni James, iba't ibang uri. Kaya po, sa Christian life, maraming pagsubok. Amen po? So, kailangan po nating magpalakasan to grow together in our faith. Ang sabi rin po ng Mateo 24:12, lalagana po ang kasamaan, and it's happening, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami, bumabalik sa dating buhay o lumalayo sa Diyos. And this is very evident today. Maaring may mga kapatid tayo nanlalamig at manlalamig sa kanilang pananampalataya. So, our role is to encourage, to pray. Tapikin po natin sila, kamustahin po natin sila. Sometimes we are assuming, nagpipray yan. Tumataas kami niya. Worship, maganda yung worship life niyan. Nakatayo yan, hindi spiritually healthy yan. Ginudge natin based on what we have seen. Pero alam niyo po, hindi natin alam, baka nakatayo yan, pero parang hinang-hinana sa kanilang buhay. Bukod sa malamig dito, lamig na yung kanyang panalangin, yung kanyang pananampalataya.
baka ikaw na talaga yung gagamitin ni Lord para po maipanalangin, makamusta ang kapatid natin. Nawa, bago tayo umuwi mamaya, yung katabi mo, baka talagang nahihiya na lang magsabi sa'yo, pag-pray mo naman ako, di ba? Encourage mo naman ako. Kasi nahihiya tayo, no? Parang talagang tayo pa nag-request ng encourage mo naman ako, no? Pero baka naman talaga nangangailangan po ng encouragement yung inyong mga katabi ngayon. Linggo-linggo mo yung nakakatabi, pero may iyak na pala yung puso niya sa sobrang daming dinaraanan po niya sa buhay. But, just like Barnabas, when he saw the grace of God, nakikita mo ba ang biyaya ng Diyos sa iyong katabi ngayon, kapatid? Tingnan mo nga, nakikita mo ba yung kanyang mukha na banaag ba yung biyaya ng Panginoon? Delivery ako nito sa Jollibee mamaya. Grabe, Lord, thank you. Yung biyayang nakikita, bibili niya ako ng siopaw dyan kay Aling Rebecca. Di ba talagang dumadaloy ang biyaya ng Diyos, di ba? Pero, delivery ka nga, pero iyak na yung puso. Pag-pray mo naman ako, di ba? Encouragement. Let's grow together. Maganda nga sana po talaga yung sanang tagline na walang may iwan, sama-sama tayong mag-grow. Sa race din, minauna, minahuli, iba-iba po yung level eh. Pero one thing is for sure, we're all engaged in a race. So let's encourage one another. Alam niyo po mga kapatid, ang tunay po na pananampalataya nagpapatuloy. At ang tunay na pamilya ng Diyos nagpapatuloy kahit kumakaharap po tayo sa napakaraming mga mahihirap na sitwasyon ng buhay po natin. Karamdaman man po yan, financial crisis, emotional crisis or problems in your life, family problems, nothing can separate us from His love. And as we grow together in our faith, magsama-sama po tayo magpalakasan sa Panginoon. Mga kapatid, hindi po tayo dapat hanggang simula lang. Sama-sama po tayo magpatuloy ng may katapatan sa Panginoon ng buong puso, may matibay na desisyon at conviction na maglilingkod tayo sa Panginoon at matinding desire or hangarin na sumunod tayo sa Panginoon. Alam niyo ba, minsan ang encouragement is yung nga lang pong pangangamusta. Minsan pong encouragement is a prayer. Encouragement is reminding of God's promises. I-share mo yung devotion mo kayo na, alam mo kapatid, bro, alam mo yung devotion ko kayo na sabi dito sa ganito ganyan. Also, encouragement is simply being there. Simply being present. That's encouragement. At siguro sa aming mga leaders, workers, the mere fact that you are here, you are an encouragement to us. Amen? Kahit lahat tayo amoy araw na, parang sobrang tirik ng araw, talagang baliwala yung init na yan, yung naranasan natin, yung joy lang na tayo ay magkakasama every Sunday from 8 to 10 or 11. Masaya po ba kayo nagkikita kayo tuwing Sunday? Nilook forward po natin yan eh. At wag nating ma-miss po, yun ang idagdag lang po natin. Wag nating ma-miss na hindi tayo makapag-encourage kahit isa sa kapatid po natin. Kahit isa lang po. Idali mo sa sulok ng simbahang ito, can I pray for you? Hawakan mo yung kanyang mga kamay at encourage siya. Kaya mo yan. Tuloy lang, di ba? Tuloy lang, di ba? So, mahirap pang ibigay po yun. Di ba? Minsan parang nahihiya tayong ibigay, pero kailangan po natin yan. And also, in difficult moments in life, biyaya ng Panginoon ang kailangan po natin. Meron lang po akong questions na gusto pong iwan po sa ating lahat or reminder po. Let's ask the Holy Spirit to make you a blessing to others this week. Maging pagkapala po tayo sa iba. Unahin na po natin sa parents ninyo, nanay, tatay, mga anak, sa community, sa churchmate, maging blessing po tayo. Bigyan tayo ng lakas ng loob ng Banal na Espiritu na makamusta, manalangin, at kung inuudyokan ka ng Holy Spirit na damang-dama mo na gutom na yung kapatid mo, bless mo naman ng tinapay, bless mo naman ng pagkain, di ba? Yung pinagpe-pray mo pero narinig mo yung kulo ng tiyan, tapos sabi mo, God bless ko, ingat ka, di ba? Tapos ang in-expect niya, bibigyan mo siya ng biyaya, di ba? We're not limited by words, but God is expecting us, yung mga deeds po natin as good works na in-expect ng Panginoon sa atin. And lastly, the challenge for us this week, encourage someone this week to remain faithful to the Lord. Yung katabi mo na ngayon, pwede man paki-encourage mga kapatid, remain faithful to the Lord.
Huwag mong kurutin, okay? Baka pang ilang beses ko na sinasabi sa ito, remain faithful in the Lord, di ba? So, nasa likod naman, paki-encourage mo naman. Kapatid, remain faithful to the Lord. Yan. Yan. Remain lang din naman talaga tayo, di ba? So, kailangan po nating manatili sa ating Panginoon. Ang Diyos po hindi magkukulang ng supply ng biyaya po niya sa ating lahat. Amen po? Yan. Kung paanong tayo ay nagiging daluyan din naman ng pagpapala, pupunuin ng Diyos yung mga banga natin para mag-overflow ito ng kanyang biyaya. With words, material things, na alam niyang exactly kailangan nung kausap mo ngayon dahil ito, ikaw yung gagamitin ng Lord para yung faith niya ay mag-grow dahil po sa iyong ginawang paglingkod sa iyong kapatid. And this week, our prayer, makasalubong man sa palengke, makasabay mo sa jeep, yan, wag mo namang ismeran o isnaben, di ba? Nagtago ka, churchmate ko yan, di ba? Kamustahin mo man lang, di ba? Baka sa MRT, nagkita kayo, talagang nagtago ka, kunyari tulog ka, di ba? Nako, yung mga nagtatago lang po, may ginagawang mali di ba? Baka minsan magkakaaway tayo sa labas, no? Magpapalibre lang kasi yan, pastor, kaya ayoko makita, di ba? So, baka naman libre mo, na-encourage din siya, di ba? So, saan man tayo magkita, mag-encourage, magpalakasan po tayo ng loob. Si Barnabas po, pinulfill po niya faithfully ang purpose po niya. Why the Council of Jerusalem sent him to Antioquia. Father God, we prayed na ang iglesyang ito, ang iyong iglesia, Panginoon, dito sa Gadbuka, ay maging source of encouragement at ang bawat isa po sa amin, we get to that hype of excitement, Lord God, to continue, Lord God, in our faith, kahit po mahirap, kahit po ang daming challenges. But because a single person, Lord God, lumapit sa amin at pinalakas kami, alam namin ito ay galing sa iyo, Panginoon. Biyayang galing sa iyo na ginamit mo sa magitan ng kapatid namin na ito. Huwag namin sayangin ang mga oras na nagkikita po kami. Huwag namin sayangin yung oras na pinaramdam na sa amin ng Banal na Espiritu na kailangan namin ipanalangin ng kapatid namin ito. Maging sensitive po kami, Panginoon, sa sinasabi ng Banal na Espiritu sa amin, na kaming lahat, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, with regards of gaano na po kami katagal sa pananampalataya, kami pong lahat ay nakaranas ng biyaya ng kaligtasan at gayon din naman, maging daluyan din ng pagpapala, Panginoon, dahil ikaw ay punong-puno ng biyaya na pinaparanas sa amin araw-araw. Salamat po sa pagpapala sa iglesyang ito, ng buhay, kalakasan, ng mga material na bagay nito na nagagamit po namin, Panginoon. Evidence po ito ng biyaya mo, Panginoon. Help us to see grace, Lord God, in every moment ng buhay po namin. Yung kahit na po mahirap, kahit may persecution, Panginoon, we can see you working in us, oh God. Maraming salamat po. We love you, we honor you, and we bless you, Lord God, our gracious God. In Christ's name we pray. Amen. Amen. God bless you po. Good morning po ulit mga magulang at mga kapatid. Ngayon po ay nasa panahon na po tayo ng call to giving or pagkakaloob ng tithes and offering. So, bago po tayo dumako sa pananalangin, hayaan niyo po akong mag-share ng verse. If you have your Bibles with you po, makikita po ito sa 1 Chronicles 29 verse 14. But who am I and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you. Sa Tagalog po, ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kaming nagkakaloob sapagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibabalik lamang namin. So, short context lang po, this happened po during the time na naghahanda si King David for the building of temple of the Lord po. And the people po, they give wholeheartedly naman. Nagbigay sila ng gold, silver, treasures, and many more offerings. Sobrang generous nga po nila. But what's beautiful po is, instead po na mag-focus si King David dun sa dami nung binigay nila sa amount po nun, he responded with humility and thanksgiving. And gaya nga po ulit nasabi sa verse 14, for all things
come from you and of your own we have given you. Meaning po na lahat ng mayroon tayo, galing naman po yun sa Diyos in the first place. And yung katulad po ng finance natin, opportunities, even talents and strength that we have. And yung provision po na na-experience natin daily. Lahat po to, galing lang sa Kanya. Kaya when we give po, hindi lang po ito pagkawala sa atin. It's actually an act po of pag-worship and pagbibigay ng trust sa Lord. So yung tithes and offerings po, hindi po siya about sa amount na kaya nating ibigay. It focuses more on the posture of our hearts. Nagre-reflect din po ito ng gratitude natin and acknowledgement na si God po yung provider natin. And as we give today po, let's do it with a cheerful heart, knowing na nag-give back lang tayo. Kasi si God po talaga yung nag-bless sa atin na. So, sama-sama po tayong manalangin. Tayo po yung mukha. Father God, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa araw na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa nagdaang week and for this morning, Panginoon, na kami ginising mo at dinala mo dito sa iyong bahay-sambahan, Panginoon. And maraming salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Ikaw ang Diyos na mapagmahal, mahabagin, Panginoon, na mapapagbigay sa amin, Panginoon. And at this moment, Panginoon, we are thankful, Panginoon, for your everyday na pagpaprovide sa amin, Panginoon, sa pagsusustain mo sa aming jobs, Panginoon, na nagprovide sa aming mga family, Panginoon. And as we offer, Panginoon, turuan mo po kami, i-open mo po ang aming hearts na magbigay kami willingly and cheerful, Panginoon, because everything that we have, Panginoon, is hindi sa amin ito and it is from you and only for you, Panginoon. And we pray, Panginoon, na yung tithes namin and offering is magamit for your glory and for your glory alone, Panginoon. And lahat po ng mga bagay, Panginoon, na meron kami, pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. And we know, Panginoon, that you will use it for your glory and for your glory alone, Panginoon. Again, binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas na papurit, pagsamba, Panginoon. And salamat sa pagmamahal mo po ulit sa amin, Panginoon. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.
Morning po ulit and happy Lord's Day po ulit sa bawat isa sa inyo. Bago po tayo magpatuloy sa iba pang bahagi ng ating gawain, tayo po muna ay dadako sa ating mga announcements. At hinihikayat po ang bawat isa na patuloy na makibahagi, maglaan po ng oras para sa ating mga gawain na inihanda sa atin ng ating Panginoon. Let us grow in faith po through our regular activities. Midweek service at 7 p.m. po every Wednesday. Dawn watch po sa kanya-kanya nating mga barangay. Ano oras po ito? 5:30 po ba ito? 5:30 a.m. Sunday worship service every 8 a.m. and life groups po after our worship service. And Pungo-mission po every 3 p.m. Tama, 3 p.m. At nais po nating pasalamatan ang nag-sponsor po ng ating mga very fresh flowers. Magse-celebrate po siya ng kanyang kaarawan bukas. Wala po siya ngayon, no? Happy birthday to Patricia Ann De Leon. Yan. Thank you, sister, sa iyong flowers. Pag-sponsor ng flower. At sa mga ilan pa pong nais magbahagi ng kanilang mga anunsyo, inaanyahan po dito sa dakong harapan. Isang mapagpalang pananamambahan po sa ating lahat. So sa mga announcement po sa ating mga basketball players, no, mamaya po after the service, mga around 10:30 to 11, darating na po ang ating mga jersey. Sa mga hindi pa po nakapagbayad, no, pwede po tayong magstay para po matugunan po natin yung fee ng ating mga jersey. No, sa mga hindi po nag-basketball na nagpatahe. So reminder po na darating na po ang ating mga jersey around 10:30 a.m. So muli po, maraming salamat at blessed Sunday po sa ating lahat. Ayan, magandang umaga po. So, maiksing announcement lang po. Una po para sa mga ZEAL students. So, sa estudyante po ng keyboard, acoustic, sound mixing, multimedia. Nakalimutan pa ba ako? At sa drums, yun po, magkita-kita po tayo dito mamaya ng 3:00 para po sa inyong first official session. So, a reminder, ang training po natin every second and fourth Sunday. So para po sa mga singers po, sa 3 singers po, kay Hobie, kay Queensy, at saka kay Zoriel, ang training niya po ay magsisimula po sa second Sunday ng June 14. And last po, para po sa mga LAM members, tayo po ay magkakaroon ng meeting mamaya. Kasama po yung 4 na bagong recruit natin. So, mag-meeting po tayo para po sa gawain ng LAM ng ating distrito sa June 6. Maraming salamat po and God bless us all. Magandang umaga po. Magpapasalamat po kami sa Christian Education Department sa pagtuwang po mula sa Local Church Council, sa lahat ng mga magulang po, sa lahat ng mga guro, volunteer staff, sa natapos po nating VBS 2026. Ito po ay naging matagumpay sa biyaya po ng ating Panginoon. At another announcement po sa darating po na June 14, second Sunday po ng June, magdadaos po tayo ng ating baccalaureate service. Hinihilingan po ang mga magulang, ang mga guardians po, na maaari nyo pong ibigay, isend ang detalye sa inyong lingkod, maging sa ating kapatid na Jewel. Ito po yung mga details po na isisend, yung pangalan, grade, award, school, at saka yung larawan po nung bata or nung estudyante. So again po, maaari nyo pong isend sa akin, maging sa kapatid po natin na Jewel. Maaaring through messenger po or pwede nyo pong ibigay sa amin sa papel. Maraming salamat po. Yan. Kagalakan din po sa atin na makasama natin si Ate Marites po, nasa baba po siya. Invite po ni Ate Josie yan. At si Ian, actually second time na niya ng Sunday sa Youth Fellowship ng Youth ay nakaten, pero first time niya po sa ating 8 a.m. service. Ian, good morning yan. Pwede ba tumayo si Ian? Yan. Invite ni Marila, yan. Welcome sa Iron God po kami, Mrs. Family. And announcement din po yung rehearsal po ng Kababaihan 2 at Kalakihan para sa inyong special number. Sa Sunday, doon po tayo sa room po ng Kababaihan 2 mag-practice after po nating gawain po ngayon.
Again, yung kalakihan din po sa Friday, alas 10 ng umaga, kila Kuya Jack. At kung kayo ay, the usual po ginagawa natin, makapagdala po kayo ng pagkain na pwede po natin i-contribute sa atin pong fellowship. And then kung meron po kayong kaibigan o kapamilya po na taga-Pungo, yan, paki-invite po sila. Meron na po tayong gawain doon every Sunday, 3 p.m. sa bahay po nila Kuya Wilmar Santos sa may covered court. Tabi lang po ng covered court at malapit sa barangay po ng Barangay Hall ng Pungo. And sa mga nag-register po sa ating announced last week dun sa Malan na fun run this coming Saturday. Yan, so magkita-kita po tayo sa Sunday sa El Mercado ng 4:30 in the morning. Pero kung gusto niyo pa po mag-reg, na yung link po ay nasa ating mga group chat. At hindi ko rin nakuha yung kung saan sa Bustos po yung game ng ating district basketball tournament. So Sabado po yung opening. Alam ko meron ng laro din ng ating church. So sa mga kasama ay magsabi na lang po kayo kila Kuya Adjo, medyo malay din po kasi sa Bustos po gagawin. Okay? Tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang Praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Salamat sa iyong biyaya, salamat sa kalakasan, salamat din po Panginoon sa kagalakan na kami po ay magkasama-sama sa araw na ito at dinadalangin po namin Panginoon sa buong linggong darating Panginoon, higit sa lahat, ang lahat ng aming gagawin ay makapagbigay ng karangalan sa iyong pangalan Panginoon. Basbasan niyo pang bawat isa po sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay. Mga kapatid, tanggapin po natin ang mayamang biyaya at pagkapala ng ating amang nasa langit, ang pagligtas sa ating Panginoong Jesucristo, ang kapayapaan buhat sa Banal na Espiritu ay sumaating lahat, mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen, amen, at amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos na punong-puno ng biyaya. Amen. Magandang umaga po muli at Happy Lord's Day po mga kapatid. At gaya po ng paalala ni Pastor sa atin, sa magitan ng Panginoon, sa magitan ni Pastor, I encourage you all, tayo po ay magpatuloy at patuloy po tayong tumingin sa ating pag-asa, Jesus Christ. Let's sing to Him and let's praise Him this morning.